Gagamitin ko muna tong Abenis. Gama, pahinga ka muna dyan ha. Huwag ka magtatampo. So dahil ang tagal mag-i-release ng Motor Trade yung ORCR, abutin pa daw ng 4 weeks. Nasamantalahin natin ngayong gabi. Patakas. Si Abenis. Si Gama oh, kawawa naman. Right, let's go. Mainit na. Meron ng 1 bar yung heat gauge. Matagal pa daw marirelease yung ORCR, sabi ng Motor Trade. Abutin pa daw ng 45 days. Aba kinuwenta ko, binilang ko yung mga araw. Aabutin ng December 20 ay January 10. November 8 to na release. 45 days daw. Puwera yung mga Sabado at Linggo. Napakatagal naman. Samantala may guidelines ang LTO tulad nito oh. Sa Facebook page or group ng Suzuki Abenis Philippines, napag-uusapan nga daw, nag-post nga ako na kung ganoon din ba sa kanila, napakatagal din bago ma-release yung ORCR. Ang sabi ng iba 2 months na, 3 months, may iba pa nga doon 7 months eh. Kapag sobra naman, napakatagal naman nata nun. Wala mangyayari, puro patakas lang talaga paggamit ito. Di ko madala sa trabaho, di ko madala sa kung saan, agad basta-basta dahil nga walang papel, wala pang plaka, wala man lang MD file number. So talagang patakas ang gagawin natin dito. Alright, go na. Woo! Suwabe. Napaka-smooth ng takbo talaga nito. Hindi tulad nung ating Gama. Yung Gama ko ng isa, ma-vibrate talaga. So ito, suwabe. Para minsan nagsisisi na rin ako bakit ba ako nag-manual pa eh. Dapat pala nag-scooter na ako noon pa. Lalo na ngayon eh napakahirap sa traffic, gastos pa sa gasolina. First ride na iba-vlog ko tong ano yung paggamit ko ngayon dito sa Abenis. Bagay before meron na rin akong video na i-upload sa YouTube pati sa Facebook page no, na ginamit ko yung ganito, yung same Abenis din ng kasama ko sa trabaho, si John Carl Mempin. Pinadrive niya sa akin. Talagang na-amaze ako dito sa performance ito. First impression pa lang talaga, wala na akong masabi. Ang galing, ang ganda, sarap gamitin. Sarap gamitin eh. Smooth na smooth. So eco mode, pag nag-maintain ka sa speed mo, ba nakailaw yung eco mode na yan eh, mas patipid siya sa gasolina. Aabutin mo siguro yung mga 52 to 54 kilometers per liter. Oh my God! So nakabili na ako ng gamot. Quick lang, mabilisan, at patakas lang to. Uy, sumayad. Ano ba yun? So dahil patakas lang to, hindi natin pwede pagkalayo-layuan ng gamit itong motor natin no? Doon lang tayo sa mga safe na lugar. So paahon no, kayang-kayang mag-overtake oh. Sa gas consumption talagang panalo ka dito eh, lalo na sa daily use ko papunta sa trabaho. Kasi yung mga daanan ko lagi C5, traffic dyan sa umaga. So yung traffic na yun talagang uubos ang gasolina yun kung naka-manual ako. Tapos hindi pa komportable gamitin yung manual dahil talagang bibiga ka ng clutch at pagkada cambio, kada traffic hinto, andar, hinto, andar. Eto, huminto, andar man ng traffic, ang mga sasakyan preno piga lang ng gasolina sa kamay mo, hindi mo na kailangan mag clutch pa or mag cambio. Shout out nga pala LTO and Motor Trade Marikina dito sa may Concepcion 1.
pakibilisan naman ang release ng ORCR. Huwag nyo na patagalin. Pag sa tingin yung pinipending na LTO, kayo na mag-follow up, kulitin nyo din naman. Baka naman kailangan pa ng lagay siguro. Hindi naman ano. Joke lang. 125cc Suzuki Avenis, pero originally na-release to 2022, pero 2023 lang ako nakapag-avail. Ang lakas ng makina nito, 125 lang, oh, paahon. Angkas ko pa si Mrs. sa likod. Sabagay, meron din ako mga nakakasabay sa Mandaluyong, mga bagong kuha lang din yung motor nila. Sabi nga nila wala pa rin daw ORCR yun, pero nakalagay lang for registration. Lakas loob lang din ginagawa nila kasi wala talaga silang gagamitin na service eh. May mga nakausap na rin naman ako mga enforcer saka mga pulis. Sabi nila kung dito lang naman daw okay lang, basta wag ka lang yung may violation na walang helmet o reckless driving, hindi ka naman masisita. Ngayon kung masita ka daw, ipakita mo lang yung papeles na o permit or kung yung resibo na pinagbilan para makita nila na bago lang talaga to. Katibayan kung bakit wala pa. Alright. Pero kung i-compare ko talaga itong kay Rosie Gama sa arangkadahan, hindi yun talaga magpapatalo yun. Talagang iba eh. Iba ang arangkada ng manual kumpara sa mga automatic. Dito sa automatic medyo pagka-delay ng konti, pipiga ka para pabilis ng pabilis. Tulad sa manual, talagang primera siguro na control mo talaga eh. Pag piga mo, pagbigay mo ng primera, bibigay niya yung lakas sa gusto mo. Alright mga chong, so hanggang dito na lang muna yung video ko. So shoutout again sa mga subscribers and followers na talaga sumusuporta sa ating kay Marbino Vlogs. Thank you po sa inyo. Maraming salamat. Once again, this is Marbino Vlogs. Vlogger. Okay, sign out. GoPro, stop recording.